Hello sa lahat, ang inyong lingkod Minds TV at ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang action fantasy film na tinatawag na The Tales of Wukan. Maging handa para sa ilang mga spoiler sa unahan. Matagal na ang nakad sa Flower Mountain sa mga guho, at ang Monkey Demon ay nanumpa na maghihiganti sa langit. Ang pangunahing karakter, si Wukan ay dumating sa Immortals Academy, kung saan pipili ang punong guro ng mga individual na karapat-dapat na pumasok sa langit at maging immortal. Sa halip na dumalo sa seremonya, ninanakaw niya ang pagkain sa kusina, dahilan para hindi matanggap ng kapitan ng mga gwapang wasak na hit. Lalo lamang nitong ikinagalit ang sundalo at nontog si Julian sa silid. Gayunpaman, ang kapitan ay sinipa ng isa pang Diyos na nagngangalang Azi at pinahiya niya ito sa harap ng karamihan. Nagalit ang mga lalaki at pinapanta ang mga gwardya upang salakayin ang babae, ngunit mabilis silang itinapon ni Wukan, na humawak sa kapitan at sinipa siya sa mga mesa. Maraming mga gwardya ang dumating sa silid at pinalibutan si Wukan, ngunit ipinatawag niya ang kanyang sandata mula sa kanyang tainga, na naging isang tungkod na gawa sa lava. Sinisingil ng mga sundalo ang lalaki, ngunit bang lumilipad si Tien upang salakayin siya gamit ang maraming dagger. Nagagawang kontrahin ni Wukan ang mga welga, ngunit ang maraming mga blades ay nagpapahirap sa kanya na mapunta ang anumang direktang mga hit. Ang Blame Master ay nagpadala ng maraming dagger patungo sa Wukan na nagiging isang higanteng buhawi na nakapalibot sa kanya sa Twister of Blades. Matapos ma-corner na walang paraan, ibinagsak ni Wukan ang staff sa sahig at nagsimula itong lumaki sa hindi kapani-paniwalang laki na kalaunan ay tumama sa kisame. Sinipa niya ang napakalaking sandata habang bumababa ito patungo kay Tian, binubuksan ang mga lumilipad na talam. Iniiwasan ng Blade Master ang pag-atake, ngunit hinawakan ni Wukan ang staff at inihagis ito sa kalaban, na napilitang tumalon si Tian sa hangin. Sinabihan sila ni Azi na huminto, ngunit hindi nabawi ni Wukan ang kanyang pag-atake na patungo sa kanya. Tumama ang sandata sa babae, ngunit tila pinigilan niya ito gamit ang isang daliri. Gayunpaman, lumalabas na ang isa pang lalaki ay tumigil sa pag-atake gamit ang isang kamay habang sinusubukang protektahan ang babae, at tinawag niya ang kanyang sarili na Erlang. Inihayag ng lalaki ang kanyang kanang braso na puno ng makajos na kapangyarihan at sinuntok ang higanteng staff patungo sa Wukan, na nabali ang sandata habang lumilipad ito pabalik. Binawi ni Wukan ang mga tauhan at tumalon sa hangin, nagpaplanong sirain ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng pangwakas na pag-atake. Ngunit si Erlang ay sumisingil patungo sa mga lalaki at nagpatuloy sa pagdapo ng isang mapangwasak na suntok na naghagis sa pangunahing karakter sa mga pader, na nagpatambo sa kanya sa proseso. Nakuha ng mga gwardya si Wukan at ikinulong siya sa mga selda, habang ang punong guro ay humihingi ng tawad kay General Kwa para sa insidente. Dumating din si Azi at nagsimulang magreklamo kung bakit nabilanggo rin ang kaibigan niyang si Erlang kasama si Wukan, dahil ang ginawa niya ay itigil ang laban. Ipinaliwanag ng general na hindi sinunod ni Erlang ang kanyang utos sa pamamagitan ng pakikipaglaban, nang pinuri lamang niya si Tian upang malutas ang sitwasyon. Anak pala ng general si Azi. Ngunit malinaw na magulo ang relasyon dahil hindi gusto ng dalaga ang ugali ng kanyang ina na ipilit ang kanyang kalooban sa lahat. Kasabay nito, ang dalawang lalaki ay nakakulong sa parehong bilangguan at si Wukan ay nagreklamo tungkol sa kung paano ang kanilang nakaraang away ay hindi patas dahil ito ay 2-on-1. Hinihiling niyang kalabanan muli si Erlang, ngunit nang tumanggi ang lalaki, sinimulan ni Wukan insultuhan ang ina ni Erlang, na pinarusahan ng general dahil sa pagmamahal sa immortal na ito ay ikinagalit ng mga lalaki, at bago sila magsimulang muli, dumating ang general sa bilangguan na sinamahan ni Tian. Tinanggal niya si Erlang at sinabihan siyang hintayin siya sa konseho, habang patuloy na nagrereklamo si Wukan kung bakit pinalaya ang kanyang karibal. Inilabas ng general ang korona ng pagkakatali at inilalagay ito sa ulo ng bilanggo. Nagsimula siyang kumanta at lumiit ang korona, na nagdulot ng matinding sakit kay Wukan habang sumisigaw ito sa sahig. Sa kalaunan ay nanghihina sa pressure, binigay niya sa kanyang anak ang cetro na may kakayahang kontrolin ang korona at sinabihan si Azi na panatilihin ang mga lalaki sa ilalim ng pangangasiwa sa lahat ng oras.
Nagsimulang managinip si Wukon tungkol sa kanyang nakaraan, at lumalabas na siya ang demonyong unggoy na nilikha ng Hearthstone. Naawa si Deity sa kanya at iniligtas siya mula sa kamatayan, ngunit tinatakan din ang kanyang kapangyarihan sa loob ng anyo ng tao upang mailigtas siya sa galit ng mga Diyos. Kasabay nito, tinuturuan ni General Hua si Erlen tungkol sa kanyang hindi pagpayag na palayain ang mga emosyon ng tao, na pumipigil sa kanya na buksan ang kanyang ikatlong mata na magbibigay sa kanya ng napakalaking kapangyarihan. Sinabi niya sa kanya na kalimutan ang tungkol sa kanyang ina at Azi upang siya ay maging isang tunay na Diyos. Nagising si Wukon na nakita niya ang kanyang sarili na kasama si Azi at nanumpa na makakamit niya muli ang kalayaan sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga pagkakatali. Galit na sinisigawan niya ito, ngunit nang ilabas ni Azi ang Setyembre, mabilis na yumuko si Wukon sa dalaga, sinusubukang iwasan ang sakit na naranasan niya noon. Pumunta siya sa isang seminar kung saan ipinapakita ng punong guro sa mga estudyante kung paano gumagana ang langit. Tinawid nila ang tulay na naghihiwalay sa kaharian mula sa mga mortal, na inaangkin ng lalaki na mag-aalis ng kanilang mga kapangyarihan kapag nahulog sila sa tubig. Ang silid sa kalaunan ay humahantong sa Destiny Astrolabe, kung saan ang lahat ng mortal affairs ay kinokontrol ng makina. Sinimulan ni General Hua ang pagtuturo sa mga tao tungkol sa kasaysayan ng langit at sinadyang magsalita tungkol sa pagkalipol ng bundok bulaklak upang masubukan ang tunay na layunin ni Wukon sa pagpunta rito. Ang demonyong unggoy ay nagalit nang marinig ang mahabagin na upa ng babae, ngunit bago niya magawa ang anumang bagay ng mad-alian habang ginagambala niya ang kanyang ina at hindi sumasang-ayon sa publiko sa kanyang mga mithiin, ipinagtanggol niya na ang langit ay dapat na kumakatawan sa hustisya at nagtatanong kung paano ang pagsira sa tahanan ng isang tao ay maaaring kumatawan sa gayong ideal. Tuldok, sinasabi ng general na ang lahat ay ginagawa ayon sa Destiny Astrolabe, na siyang sukdulang hustisya. Matapos ang sadyang galitin ang Monkey Demon, kinumpirma ni General Hua na ang demonyong umatake sa langit noon ay nabubuhay pa rin sa loob ng Wukon at inutusan ang TN na kunin ang Hearthstone sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Nagawa ni Wukon na linlangan si Julian at pinatumba siya habang kinukuha ang kanyang susi na nagbubukas ng mga tarangkahan sa mga konseho. Tumalon siya sa Bridge of Destiny, nagpaplanong sirain ang Astrolabe, pinalaya ang lahat ng mortal mula sa kanilang itinakda na kapalaran, ngunit pinigilan siya ni Erlen mula sa kanyang mga pag-atake at binalaan siya tungkol sa paglabag sa batas. Inilabas ng lalaki ang kanyang espada at kinasuhan ang Monkey Demon, sinaksak ang staff at pinalamig ang mga elemento ng apoy nito. Inihagis niya si Mokhan sa sahig at patuloy siyang hinampas ng galit ng mga laslas, ngunit nagawa ng demonyo na iwasan ang lahat ng pag-atake. Ang labanan ay nagsisimula upang sirain ang tulay mismo, na nagiging sanhi ng isang bagyo na bumangon. Napagtanto ni Azi na may mali nang makita niyang walang malay si Julian sa kusina at nawawala ang mga susi. Sumali ang TN sa paglaban kay Wukon sa utos ng general, at sinimulan ng dalawa ang pag-atake sa demonyo kasama ng maraming welga at dinaig ang Wukon sa kanilang pinagsamang pagsisikap. Dumating si Azi sa tulay kasama si Julian at sinubukang sabihin sa kanila na huminto, ngunit hinampas ni Wukon ang sahig at pinalaki ang mga tauhan pagkatapos na masulok. Naganap na sumisira sa istruktura, ang grupo ay bumagsak mula sa langit kasama ang higanteng sandata at bumagsak sa lupain ng ang mga mortal. Ang grupo ay nakaligtas sa taglagas at kinwestiyon ang kanilang lokasyon, ngunit napagtanto ng TM na sila ay nakarating sa kung ano ang dating Flower Mountain. Ang tatlong lalaki ay patuloy na nakikipaglaban sa isa't isa, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na ang kanilang mga kapangyarihan ay nawala. Matapos makapasok sa Bridge of Destiny, naputol ang kanilang mga laban nang magmakaawa ang isang malaking ulap. Nakita ni Tyne ang isang bata sa labas at sa kanyang pagtataka, isang babae ang tumakbo upang protektahan ang bata mula sa panganib. Nagmamadali siyang iligtas sila at dinala sa loob, ngunit hinawakan ng ulap na demonyo at hinayla patungo sa gitna. Bago tuluyang maubos ang lalaki, sinunggaban siya ni Wukon kasama ng iba habang binaril ni Z ang ulap na demonyo gamit ang isang ice arrow na naimbento ni Julian, pinalamig ang halimaw at pinilit itong umatras. Kinaumagahan, nagising si Wukon at napagtanto niyang itinali siya ni Aziz.
Upang maiwasan ang karagdagang labanan sa gitna ng grupo, sinabi niya kay Wukong sa kanyang linya na kailangan nilang tulungan ang mga taga-nayon dahil ang mga tao ay nagdusa ng husto at iniisip na ang kanilang Diyos ay ipinadala mula sa langit. Ang dalawa ay tumanggi noong una, ngunit pagkatapos na makita ang mga kasawiang di naranas ng mga taga-nayon sa kanilang sariling mga mata, nagpasya silang hulihin ang ulap na demonyo at iligtas ang mga tao ng sama-sama. Ipinaliwanag ni Tian na ang ulap ay dating mula sa langit ngunit gumala at napinsala ng mga demonyong aura mula sa mga guho. Kinuha nito ang lahat ng tubig mula sa nayon, kaya nagdulot ng tagtuyot at pinipigilan ang anumang pananim na tumubo. Pinlano nilang linlanggan ang halimaw at hulihin ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng paglubog ng araw at pahinain ito sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga bombang yelo sa isang malaking kanyon. Inilagay ng mga tao ang lahat ng pulang tela na mayroon sila sa isang pattern at sa lalong madaling panahon ang langit ay nagsimulang maging itim habang ang demonyo ay lumitaw sa ibabaw ng nayon. Nagsimula silang magpaputok ng mga araw ng yelo sa langit, ngunit nagawa lamang nitong inisin ang halimaw habang pansamantala itong umatras. Kinuha ni Tain ang sulo at itinapon ito sa ilalim ng pulang tela, na lumilikha ng ilusyon ng paglubog ng araw na nag-trigger sa halimaw habang nagsisimula itong magbunyag, ang tunay nitong anyo. Lumapit ang demonyo at sinamantala ni Wukong ang pagkakataong ito para ikarga ang kanyon at direktang pumutok sa mukha ng demonyo. Mabilis na nag-freeze ang halimaw at bumagsak patungo sa lungsod, kung saan nakuha ito ng Tien sa pamamagitan ng pag-trap nito sa loob ng isang hola. Ang mga tao ay nagsimulang magsaya habang ang langit sa wakas ay tumunog pagkatapos ng mga taon ng tagtuyot. Sa gabi, nagtitipon-tipon ang mga taga-nayon habang ipinagdiriwang nila ang tagumpay laban sa demonyo, ngunit naramdaman ni Julian na may mali habang nagsisimulang mabuo ang mga particle ng yelo sa hangin. Napansin niya ang isang misteryosong figure sa background na lumilitaw sa harap ng mga tao na may madilim na aura na nakapalibot sa kanyang katawan. Inatake ng lalaki si Julian at pinabagsak siya sa isang gusali. Habang ang mga tao ay gulat na gulat at tumakbo para sa ilong, ang lalaki ay nahulog ang mga taga-nayon sa loob at nagsimulang lumikha ng mga sandata ng yelo mula sa hangin, na kanyang pinakawalan sa mga tao. Dumating ang mas maraming assassin sa harap ni Tian habang sinusubukan niyang tumakas, ngunit nasaksak ng maraming yelo sa kanyang katawan. Napansin ni Wukong ang isang bagay na mali sa himpapawid at tumakbo patungo sa sentro ng bayan, ngunit pagdating nila sa loob ng gusali, nakita nila na ang lahat ng mga tao ay pinatay. Dumating din si Erlen at nabigla sa nangyari. Tumingin sila kay Julian, na halos hindi na nabubuhay, at humingi siya ng tawad sa hindi niya nailigtas ang mga taga-nayon bago siya mamatay. Maraming mamamatay tao ang dumating sa labas ng gusali at sinisingil sila ni Wukong sa galit, sinusubukang ipaghiganti ang kanyang mga kaibigan. Pinaputukan ng lalaki ang demonyong unggoy habang siya ay natulak ng maraming bala ng yelo at bumagsak sa lupa. Lumilitaw ang general at sinabi sa kanila na ang kanilang mga pagsisikap ay walang silbi sa harap ng tadhana, dahil ang astrolabe ay nagpasya na matagal na ang nakalipas na ang mga tao ay sinadya upang mamatay. Sinabi niya sa kanila na isuko ang kanilang pag-asa dahil ang lahat ay nakatadhana. Sumisigaw si Wukong, galit na galit habang pinatumba siya ng general sa isang huling pag-atake. Nagising si Aziz sa isang selda ng bilangguan kasama si Erlen, na tinanggap ang mga pasya ng langit. Sinabi niya sa kanya na mali sila sa pagsuway sa tadhana at pagsisikap na iligtas ang mga tao. Si Wukong ay nakakulong sa pinakamalalim na antas, kung saan siya ay patuloy na nagdurusa sa pinakamatinding sakit na may isip, ngunit tumatangging mamatay habang hinihintay niya ang pagbabalik ni Aziz. Pumunta ang batang babae sa demonyong unggoy at ngumiti si Wukong matapos makita ang kanyang pagdating, sinusubukang wakasan ang paghihirap ng kanyang kaibigan. Sinabi sa kanya ni Aziz na hinahamak niya siya at nawala sa kanya ang lahat. Hindi na babalik ang bulaklak na bundok at hindi sila manalo laban sa tadhana. Nalungkot at walang pag-asa, sa wakas ay sumuko si Wukong sa buhay at unti-unting naging alikabok, habang iniiwan ang Heartstone at ang scarf na daladala niya. Nangako si AZ na tatapusin niya ang misyon ng kanyang kaibigan habang ibinabagsak niya ang scarf sa Flower Mountain kung saan ito dumapo sa loob ng village. Dinala ni Erlen ang Heartstone sa general at pagkatapos na iwanan ang lahat ng emosyon,
binuksan niya ang ikatlong mata sa kanyang noo at nakatanggap ng napakalaking kapangyarihan. Ginawa ng matanda, kinuha niya ang scarf na nalaglag mula sa langit at nakipag-usap sa demonyong unggoy. Sa purgatorio, iniisip ng pangunahing tauhan na nawala sa kanya ang lahat, ngunit hindi sumang-ayon ang matanda. Bagamat nawala kay Waka ng Hearthstone, pinayagan din siya nitong iwanan ang kanyang mortal na katawan. Dapat na siyang magpasya kung gusto niyang tanggapin ang tadhana o ipaglaban ito ng sarili niyang puso. Sinimulan ni Waka na buhatin ang higanteng tungkod na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan at muling binuhay ito sa apoy. Binasag ng napakalaking sandata ang lupa at tumataas sa hangin habang gumuho ang mga gusali sa paligid nito. Ang demonyong unggoy ay lumabas mula sa alikabok at kinuha ang kanyang tunay na anyo. Habang inilalantad ng tauhan ang sarili mula sa mga panlabas na kabibi nito. Pinakawalan niya ang demonyong ulap na nahuli niya habang lumilipad ito patungo sa kanya. Dinadala ang demonyong unggoy sa hangin habang umaakyat sila patungo sa mga Diyos. Nakarating si Makan sa labas ng kaharian. Habang tinitingnan niya ang mga Diyos, bumagsak siya sa gusali, na nagdulot ng malaking pagsabog na sumisira sa lahat ng mga gwardya sa isang putok at itinapon ang kapitan sa sahig. Ipinahayag niya ang kanyang sarili na kapantay ng langit at direktang tumitig sa mga celestial na mandirigma. Inihagis ng demonyo ang mga tauhan sa mga sundalo at nagsimulang umatake sa kanila na parang isang mabangis na hayop. Pinaghiwa-hiwalay sila ng isa-isa habang ipinaghihiganti niya ang mga taong pinatay nila sa nayon. Kasabay nito, pinagtaksilan ni Azzy ang kanyang ina nang tumanggi siyang tanggapin ang paniniil at sinaktan ang Destiny Astrolabe na sinusubukang sirain ito ng tuluyan. Dumating si Tyne sa tabi ng Wukon pagkatapos makaligtas sa mga pag-atake at sinimulan nilang sirain ang mga hukbo sa kanilang pinagsamang pagsisikap. Hindi nagtagal, ang mga sundalo ay mabilis na natalo dahil sila ay naging alikabok. Pinigilan ng general ang kanyang anak na babae mula sa pagsabotahe sa makina habang hinahawakan niya ang kanyang leeg at hinampos siya sa dibdib, na tinutulak siya sa hangin ng may matinding puwersa. Mabilis na pumasok si Wilcom sa silid at nahuli ang babae habang naghahanda ang TM na labanan ang general hanggang sa kamatayan. Naghahadya siya ng maraming blades sa kalaban, ngunit madali niyang hinaranggan ang mga ito gamit ang mga medalyang ginagamit niya bilang mga kalasag. Pagkatapos ay ibinato ng general ang talam ng lalaki pabalik sa kanya at itinulak siya patungo sa dingding, na ginawa siyang alabok habang siya ay naglalaho sa mundong ito. Nakita ni Wukon si Azzy na mortal na nasugatan at sinubukang aliwin siya, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag sabihin. Nais lamang na magkaroon sila ng mas maraming oras na magkasama. Naghahalikan ang dalawa sa Alaska at nagsimulang mawala si Aziz sa kawalan habang marahang inihiga siya ni Wukon sa sahig. Kinuha ng demonyong unggoy ang korona ni Aziz habang siya ay umiiyak at binalot ang metal sa kanyang sandata. Naglalakad siya patungo sa general at planong ipaghiganti ang lahat ng mga taong pinatay niya. Ang babae ay gumawa ng isang metal na pader sa paligid ng kanyang sarili at si Wukon ay sinaktan ito ng paulit-ulit na may galit at kalaunan ay namamahala upang madaig ang kanyang mahika. Napilitan ng general na ay teleport sila sa labas at sinimulang salakayin si Wukon gamit ang maraming mga plato na kanyang nilikha, ngunit ang demonyo ay madaling pinalihis ang lahat ng mga ito at pinaghiwa-hiwalay ang mga ito. Biglang napansin ni Wukon na dumating si Erlen at napatumba siya sa kanyang pag-atake. Wala nang nararamdamang emosyon ang lalaki at piniling talikuran ang mga alaala ng kanyang mga kaibigan. Ang dalawa ay nag-aaway sa isa't isa at galit na nag-away habang ang kalakalan ay pumutok, ngunit si Erlen ay nakakuha ng mataas na kamay at itinulak si Wukon pabalik. Nagpatawag siya ng napakalaking sandata ng yelo na tumama kay Wukon, tinulak siya patungo sa mga bundok at bumagsak sa mga bato. Kumalas ang demonyo sa pamamagitan ng paglulunsad din ng kanyang sandata, ngunit pinigilan ito ni Erlen at pinagputol-putol ang mga tauhan hanggang sa manakop ang kanyang mga tauhan sa tiyan. Itinapon ng unggoy ang kanilang mga sandata at pinagsusuntok ng dalawa ang isa't isa ng buong lakas, na nagdulot ng malaking pagsabog na lumamon sa buong lugar. Nang tumira ang alikabok, naglakad si General Hua patungo kay Erlen ngunit may napansin siyang mali.
Nagsimulang alalahanin ng lalaki ang kanyang mga alaala matapos hampasin si Wukon at maramdaman ang presensya ni Aziz sa puso ng demonyo. Umiiyak siya habang napagtanto ang pagkamatay nito at binuksan ang kanyang mga mata, tinatanggihan na bitawan ang mga alaala ni Aziz at ituring bilang isang papel para sa kontrol ng general. Nang makitang ipinagkanulo ni Erlen ang kanyang kalooban, nagpa siya ang general na talunin silang dalawa sa pamamagitan ng pagbabagong anyo sa isang napakalaking titan. Gamit ang mga metal sa paligid ng kanyang Wukon ay nakabawi mula sa lupa at ipinatawag ang bola ng apoy na nagiging kanyang sandata. Inihagis niya ang tungkod sa higanti at tumalon sa sandata habang lumalaki ito. Sinisingil niya ang general. Habang lumilipad ang sandata palapit sa titan, si Erlen ay nagsimulang tumakbo at tumalon sa mga lumulutang na bato. Papalapit sa kalaban. Tumalon siya patungo sa gitna ng higanti at inihanda ang kanyang huling pag-atake, ngunit tumalon si Wukon sa ilalim ng higanteng staff at inindayog ito sa titan. Sinuntok ni Erlen ang gitna ng higanti habang si Wukon ay direktang tumama sa ulo. Hinahati ng higanteng tauhan ang general habang hinihiwa nito ang kanyang katawan at ginagawa siyang alabok. Bumalik ang dalawa sa building. Matapos tuluyang sirain ang general at ang makina ng tadhana, sinabi ni Erlen kay Wukon na iniligtas siya ni Aziz sa pagkakataong ito, ngunit sa susunod na pagkikita nila ay isang labanan hanggang kamatayan. Tumalikod si Wukon at tinanggap ang hamon habang magkahiwalay ang landas ng dalawa. Si Erlen ay magiging bagong general ng Celestial Army, habang titipunin ni Wukon ang lahat ng ayaw tanggapin ang kanilang kapalaran at makikipagdigma laban sa mga Diyos na tatagal ng daan-daang taon. Kaya ano ang masasabi ninyo sa pelikulang ito? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang aking video, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe para sa higit pa. Magkikita pa tayo sa susunod.